Napagkasunduan na sa isinagawang pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement ngayong araw. Natatanggalin na nga ng mga e-wallet sa kanilang applications ang access ng anumang online gambling platforms. Dahil kung susubukan nga natin ito, accessible pa rin ito ngayon kung pupunta ka dito sa portion ng games ng kilalang e-wallet na GCash. Pero kapansin-pansin naman ngayon na kahit papaano ay nagkaroon na ito ng mas mahigpit na Know Your Client kumpara noong mga nakaraang buwan. Dahil sa pagkakatanda nga natin noon, nasa 3 lang itong KYC kapag binuksan mo itong GCash. Pero ngayon makikita natin na nasa 4 na siya. At maliban pa nga dyan, kapag chinek mo na ito lahat, at magpo-proceed ka, meron ka pang dadaanan na verification of facial recognition na dati wala naman dito. Upang matiyak naman na hindi na ito makikita pa sa susunod na araw, naglatag na ang chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo ng deadline. Ito ay para nga sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Balikan ko lang po si BSP. Kailan mo magtatapos itong 48 hours? It starts from today. Kailangan po matatapos. Anong araw po yan? That's 2 days sa Saturday, Your Honor. Sa Saturday. So sa Saturday, ina-expect natin na komite na ito na wala ng games dyan sa e-wallet na yan. By end of Saturday. Sa Saturday. Opo. Anong oras po sa Saturday? Umaga, tanghali, gabi? 48 hours po, so we give them until the end of Saturday to remove. End of the Saturday. So ibig sabihin, sige, pagbibigyan kita, Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Opo, wala na po. Pag may nakikita po ako, iko-contempt kita. Pwede po. Para malinaw po tayo, hindi yung, sabi nga ni Senator Cayetano, wag mo ninyo biro-biruin ng komite na ito. We have a problem. We have a crisis. Hindi po ito basta-basta. We are facing crisis, Mr. BSP, sir. And when you say, Saturday po, huling oras na Saturday, sige, pagbibigyan kita hanggang Sunday. Pag Sunday morning, meron pa pong mga games sa mga e-wallet, sir, iko-contempt ka namin. Yes, Your Honor. Samantala matapos ang mahigit 4 na oras na pagdinig ay hindi naman naitanggi pa ni Tulfo na nakaramdam siya ng pagkadismaya sa mga naging tugon ng BSP at maging PAGCOR. Disappointed kayo sa PAGCOR and Exactly. Exactly. E-wallet, pinayagan mong mag-gambling. Nandun pa, may batas ba sila? Diba? Tapos, maging yung online lending, hindi raw sa kanila, what the? Sino maghahabol ngayon? Wala namang police power ang SEC. Sila lang yun. Samantala agad naman ding tumugon si PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco tungkol sa naging pahayag ng senador. Ang aking kasagutan doon ay hindi naman failure dapat kung tatawagin sapagkat meron naman talaga structure, may rules and regulations. Hindi ko sinasabing perfecto ang aming set of rules and regulations, pero siguro ang mahalaga merong pinagmumulan, merong mga regulasyon na pwedeng gamitin at kasalukuyang ginagamit para sa industriya ng online gaming. Matatandaan sa opening statement ng senador, idiniin nito na base sa datos, nasa 11,985 na ang illegal online gambling sites na natukoy sa bansa kung saan 6,363 rito ay online casino games habang 236 ay offshore sites at 4,830 naman ang online sabong. Kabilang naman din ang mga e-wallet sa ipapatawag sa susunod na pagdinig na naturang komite. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority.